Hack Story presents. Pumanaw ang ama ni Chris Villarica dahil sa sakit sa puso. Si Chris ang nag-iisang anak at dapat na magmana ng malawak na lupain at ang sikat na Villarica Magazine Company. Ngunit hindi pa man natatapos ang 7 araw na lamay ay nag-iba na ang pakikitungo ng kanyang madrasta. Ginamit agad ni Rosetta Lim Villarica ang kanyang posisyon bilang asawa upang kontrolin ang lahat ng bank accounts at ari-arian. Sa loob ng maikling panahon, ang buhay ni Chris ay unti-unting nagbago. Simula sa araw na ito, ako na ang magdedesisyon sa lahat ng bagay dito sa bahay at sa kumpanya. Matigas na sabi ni Rosetta habang binabasa ang bank documents. Pero tita, sabi po ni Papa, kailangan ko pa rin ituloy ang pag-aaral ko para sa kinabukasan ng kumpanya. Mahinang sagot ni Chris habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Wala nang papa mo, Chris. Patay na siya. Kaya huwag mo nang gamitin ang pangalan niya para makuha ang gusto mo. Bulyaw ni Rosette sa kanya. Gusto ko lang naman pong makapagtapos ng pag-aaral. Yun naman po ang usapan namin ni Papa noon pa. Paliwanag ng dalaga. Masyado nang mahal ang tuition sa school mo. Wala na tayong pera para sa mga ganyang luho. Sabi ni Rosetta sabay talikod sa kanya. Nagulat si Chris sa narinig mula sa kanyang madrasta. Alam niyang napakayaman ng kanyang ama at imposible na mawalan agad sila ng pera. Ngunit wala siyang magawa dahil lahat ng dokumento ay nasa kamay ni Rosetta. Pumasok naman sa eksena ang panganay na anak ni Rosetta na si Shaura Lim habang may dalang napakaraming shopping bags. Mommy! Look at my new bags! Ang gaganda nila, di ba? Masayang sabi ni Shauri habang ipinapakita ang mga mamahaling gamit. Siyempre naman anak, bagay na bagay sa iyo mga branded na gamit na yan. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Tita, akala ko po ba wala na tayong pera? Bakit nakabili si Shauri ng mga ganyang kamahal na gamit? Tanong ni Chris na puno ng pagtataka. Hinarap ni Rosette si Chris nang may matinding galit sa kanyang mukha. Lumapit ito sa kanya at itinuro siya sa kanyang mukha. Huwag mo kong tatanungin kung saan ko ginagastos ang pera ko. Anak ko si Shauri, kaya karapatan niyang makuha ang lahat ng gusto niya. Sigaw ni Rosetta. At Chris, ikaw ha? Huwag kang ang filingera. Hindi ka na anak ng may-ari rito. Para sa kaalaman mo, pinatigil ka na ni Mommy sa pag-enroll para sa susunod na pasukan. Pang-aasar ni Shauri. Ano? Bakit niyo ginawa yun? Graduation ko na sa susunod na taon. Hindi makapaniwalang sabi ni Chris. Sayang lang ang pera sa'yo. Mas mabuti pang dito ka na lang sa bahay para may pakinabang ka naman bilang katulong. Tawa ni Shauri. Tama ang kapatid mo. Mula ngayon wala na tayong kukuning bagong katulong. Ikaw na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Utos ni Rosetta. Hindi makapaniwala si Chris sa bilis ng mga pangyayari. Ang dating niyang kwarto na malaki at maganda ay ipinalipat ni Rosetta sa isang maliit na bodega sa likod ng mansyon. Doon lamang siya pinapayagang matulog kasama ang mga lumang kagamitan, ang mga sako ng bigas. Habang nagliligpit si Chris ng kanyang mga gamit, lumapit ang bunsong anak ni Rosette na si Ira. Ate Chris, pasensya ka na kay Mami at Ate Shauri. Hindi ko rin gustong ginagawa nila sa'yo. Pabulong na sabi ni Ira. Ayos lang, Ira. Maraming salamat sa pag-aalala mo sa akin. Sagot ni Chris habang pinupunas ang kanyang luha. Gusto ko sanang tulungan ka. Pero natatakot ako eh. Baka pati ako saktan nila. Sabi ni Ira na bakas ang takot sa mukha nito. Huwag mo na akong intindihin. Ang mas mabuti pa, sundin mo na lang ang gusto nila para hindi ka madamay sa galit nila.
payo ni Chris. Ira, bakit ka nakikipag-usap sa utusan na yan? Halika rito at kumain na tayo. Sigaw ni Rosetta mula sa loob ng bahay. Dali-daling umalis si Ira dahil sa takot sa kanyang ina. Naiwan si Chris sa loob ng bodega habang tinitingnan ng litrato ng kanyang yumaong ama. Umiiyak siya ng tahimik habang naririnig ang tawanan ni Rosetta Shaury na nasa dining room. Kinabukasan, maagang ginising ni Rosette si Chris sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang timbang tubig sa kanyang higaan. Nagulat si Chris at agad na napabangon dahil sa basang higaan. Gising na, tamad! 5:00 na madaling araw pero hindi ka pa nagluluto ng almusal namin! Sigaw ni Rosetta habang nakatayo sa tapat ng pinto. Opo, madam. Tatayo na po ako. Sagot ni Chris habang nanginginig sa basang damit. Gusto ko ng sinigang, tuyo at mainit na kape pagbaba ko. At siguraduhin mo, malinis ang buong sala bago mag-alas 7. Utos ni Rosetta bago umalis. Nagmamadaling pumunta si Chris sa kusina para magluto. Habang nagluluto siya, biglang pumasok si Shaury na tila bagong gising pa lang at sobrang arte kung kumilos. Yak! Bakit amoy tuyo dito sa kusina? Nakakasuka ang amoy na to. Sabi ni Shaury habang nakatakip ang ilong nito. Ito po ang gustong almusal ni Madam Rosette, Miss Shaury. Sagot ni Chris. Ayusin mo ang pagluluto. At pagkatapos mo rito, labhan mo ang lahat ng mga bagong damit na binili ko kahapon. Siguraduhin mo lang ha, hindi masisira ang tela. Dahil napakamahal ng mga yan. Utos ni Shaury sabay irap. Opo, gagawin ko po. Maikling sagot naman ni Chris habang naglalabas si Chris sa likod ng mansyon. Nakita niya ang kanyang mga dating kaklase na dumaan sa tapat ng gate. Nakasuot sila ng kanilang uniforme at masayang nagtatawanan patungo sa paaralan. Gustong lumapit ni Chris para bumati, ngunit agad siyang tinawag ni Rosetta mula sa balkonahe. Chris, bakit ka nakatingin sa labas? Tapusin mo na yan at linisin mo ang garden. Maraming tuyong dahon doon. Kailangang walisin. Sigaw ni Rosette. Opo, madam. Tatapusin ko lang po itong huling batch ng labada. Sagot ni Chris. Dalian mo at huwag kang magkakamaling lumapit sa gate o makipag-usap sa kahit na sino sa labas. Kapag nalaman kong nagsumbong ka, malalagot ka sa akin. Banta ni Rosetta. Naramdaman ni Chris ang hirap at ang pagod sa kanyang katawan. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng mabigat na trabaho, pero kailangan niyang tiisin ang lahat. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong nagiging malupit si Rosetta sa kanya. Isang araw, habang naglilinis si Chris ng mga display sa sala, aksidente siyang nakabasag ng isang maliit na florera. Anong tunog yon, Chris? Sigaw ni Rosetta habang tumatakbo pababa ng hagdan. Madam, sorry po. Aksidente ko pong nasagi ang florera habang nagpupunas. Paliwanag ni Chris na takot na takot. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Mas mahal pa yan sa buhay mo, tanga! Galit na sabi ni Rosetta. Agad na lumapit si Rosette at sinampal si Chris ng napakalakas. Napaupo si Chris sa sahig habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Wala kang silbi! Mula ngayon, bawas ang pagkain mo. Hanggat hindi mo nababayaran ang halaga ng florerang yan! Sabi ni Rosetta habang idinuduro si Chris. Pasensya na po, madam. Hindi ko po sinasadyang nangyari. Umiiyak na sabi ng dalaga. Mami, palayasin mo na lang kaya yan. Pabigat lang siya rito sa bahay natin. Singit naman ni Shaury habang nakatingin kay Chris. Hindi na muna, anak. Mas masarap panoorin na naghihirap siya rito kesa sa kung saan-saan lang siya mapunta. Tawa ni Rosetta
Napayuko na lamang si Chris habang pinupulot ang mga piraso ng nabasag na florera. Ramdam niyang pait sa kanyang puso dahil sa trato sa kanya ng mga taong kinuha ang lahat mula sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at mas lalong lumala ang kalagayan ni Chris. Hindi na siya pinapakain ng maayos ni Rosette. Madalas, tira-tirang pagkain lamang ang ibinibigay sa kanya ni Shaori. Isang gabi, habang naglalakad si Chris sa garden para itapon ang basura, nakita niyang isang luma at madilim na balon sa dulo ng bakuran. Bakit ngayon ko lang napansin ang balon na ito? Sa loob ng 10 taon naming pananatili rito. Tanong ni Chris sa sarili. Lumapit si Chris sa balon at tumingin sa loob nito. Napakalalim nito at hindi makita ang ilalim dahil sa dilim. Biglang sumulpot si Rosette sa likod niya na naging dahilan ng kanyang pagkagulat. Bakit ka nandito sa balon? Nagpaplano ka bang tumakas o magpakamatay? Tanong ni Rosette habang nakataas ang kilay. Hindi po, ma'am. Nagtatapon lang po ako ng basura rito sa likod. Sagot naman ni Chris. Mabuti nang malinaw, Chris. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakaalis sa pamamahay ko. Akin ang lahat ng pag-aari ng tatay mo. At ikaw ay pag-aari ko na rin hanggat gusto ko. Sabi ni Rosette. Tumalikod si Rosette habang tumatawa ng malakas. Naiwan si Chris na nakatingin sa balon. Hindi niya alam na ang balong iyon ay magiging daan niya patungo sa isang bagong buhay. Ngunit kailangan muna niyang dumaan sa isang matinding pagsubok. Dumaan ang mga linggo at mas lalong naging mabigat ang trabaho ni Chris sa loob ng mansyon. Hindi na siya tinatrato na parang tao ni Rosette at Shaori. Mula sa paglilinis ng mga bintana hanggang sa paglalampaso ng malawak na sahig, lahat ay kailangang gawin ni Chris ng mag-isa. Ang laki ng mansyon ay hindi simbolo ng yaman para sa kanya, kung hindi simbolo ng pagod at hirap dahil sa dami ng trabaho. Halos 3 oras lang ang tulog niya gabi-gabi. Chris! Bakit hanggang ngayon hindi pa rin kumikinang ang bintana sa 2nd palapag? Gusto mo bang hindi kumain ng hapunan? Sabi ni Rosette habang tinitingnan ng kanyang mga kuko. Madam, katatapos ko lang po maglinis ng buong kusina at maglaba ng mga kortina. Isusunod ko na po ang mga bintana. Sagot ni Chris habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Wala akong pakialam kung ano ang nauna mong ginawa. Ang gusto ko, maging maayos ang lahat bago dumating ang mga bisita ko mamayang gabi. Sigaw ni Rosette. Opo, madam. Gagawin ko po ngayon. Habang hirap na hirap si Chris sa pag-akyat sa mataas na hagdan, bitbit ang timba at basahan, nakita niyang isang bagong bodyguard na kinuha ni Rosette. Ang pangalan nito ay Gardo. Si Gardo, malaki ang katawan, pero laging nadidisgrasya ang sarili niyang mga paa. Hoy, Chris! Tulungan na kita dyan sa timba mo. Mukhang bibigay ang braso mo eh. Sabi ni Gardo habang lumalapit. Salamat, Gardo. Pero baka mapagalitan ka ni Madam kapag nakita kanyang tinutulungan mo ko. Babala ni Chris. Huwag kang mag-alala. Wala si Madam dito. Nandun siya sa garden. Nagpapakain ng mga isda. Akin na yan. Hindi pa natatapos si Gardo ng kanyang sasabihin nang aksidente niyang matapakan ang dulo ng kanyang sariling sintas. Nadulas si Gardo at nabitawan ng timba ni Chris. Ang tubig ay tumapon sa buong hagdan at diretso sa suot na mamahaling gown ni Shaori. Nakabababa pa lamang. Oh my God! My gown! Gardo! You're so tanga! Look what you did to my dress! Pagtitili ni Shaori habang pinapagpag ang basang gown. No, Miss Shaori, pasensya na po. Ang sintas ko po kasi. Sabi ni Gardo habang pilit na tumatayo pero nadulas ulit sa basang sahig. Traitor! You are fired!
Mommy! Gardo ruined my expensive dress! Sigaw ni Shaori habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Gardo, tumakas ka na habang wala pa si Madam. Ako nang maglilinis nito. Salamat, Chris. Pasensya na. Bala ko talagang tumulong. Pero ang sahig, hindi nakikipagtulungan sa akin. Sabi ni Gardo bago mabilis na umalis. Dahil sa nangyari, si Chris ang napagbintangan ng galit ni Rosette. Inakusahan siya na sinadya niyang buhusan sa Shaori ng tubig. Bilang parusa, hindi pinakain si Chris ng buong maghapon. Pinilit din siyang linisin ang buong sala gamit lamang ang maliit na sipilyo para siguraduhin walang dumi sa pagitan ng mga tiles. Kailangan ko matapos ito. Kung hindi, baka bukas hindi pa rin ako pakainin. Sabi ni Chris sa kanyang sarili habang nakaluhod sa sahig. Tiningnan ni Chris ang mapa na nasa tabi niya. Dahil sa sobrang pagod at gutom, pakiramdam niya kailangan niyang may makausap para hindi siya mawala sa kanyang sarili. Map, pasensya ka na ha. Mukhang mas marami ka pang buhok kaysa sa akin dahil sa stress ko dito. Pero huwag ka mag-alala, magsasama rin tayo bukas. Balang araw. Pagbibiro ni Chris sa kagamitan. Habang kinakausap ni Chris ang mapa, biglang pumasok si Shaori na may talang isang slice ng cake. Sinadya niyang kumain sa harap ni Chris para inggitin ang nagugutom na dalaga. Ang sarap talaga ng cake na to. Sayang, Chris. Hindi mo matitikman to. Dahil sa pagiging clumsy mo kanina. Sabi ni Shaori habang ngumunguya. Tapos na po ang trabaho ko rito, Miss Shaori. Maaari na po ba ako magpahinga? Tanong ni Chris nang hindi tumitingin sa cake. Magpahinga? Hindi pa tapos ang trabaho mo. Nakita ko, may alikabok pa sa mga display sa kwarto ko. At nga pala, itong tirang cake ko, itatapon ko na lang sa basura kesa naman ibigay ko sa'yo. Sabi ni Shaori, sabay hulog ng cake sa basurahan sa harap ni Chris. Opo, pupunta na po ako sa kwarto niyo. Sagot ni Chris habang nararamdaman ang hapdi ng kanyang sikmura. Gabi na nang matapos ni Chris ang lahat ng kanyang mga gawain. Hirap siyang maglakad pabalik sa kanyang bodega. Sa daan, nakita niya si Ira na may dalang maliit na supot ng tinapay. Ate Chris, heto itago mo to. Kanina pa ako naghahanap ng pagkakataon para ibigay to sa'yo. Alam kong hindi ka pa kumakain. Pabulong na sabi ni Ira. Salamat, Ira. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Gutom na ako. Sabi ni Chris habang mabilis na kinukuha ang tinapay. Bilisan mong pagkain, ate. Baka makita tayo ni Mami. Sabi niya, kailangan mong gumising ng 4:00 bukas dahil magluluto ka para sa mga business partners niya. Paalala ni Ira. Sige, Ira. Magpahinga ka na rin. Salamat ulit dito. Sagot ni Chris. Pagkapasok ni Chris sa bodega, napaupo siya sa sahig at kinain ang tinapay. Kahit matigas ang tinapay, ito na ang pinakamasarap na pagkain para sa kanya sa sandaling yun. Napatingin siya sa kisame ng bodega na may mga butas na. Papa, sana nakikita mo ko ngayon. Hindi ako susuko. Kakayanin ko ang lahat ng ito hanggat may lakas pa ako. Sabi ni Chris habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, bago pa man mag 4:00, narinig ni Chris ang malakas na katok ng pinto ng kanyang bodega. Si Rosette naman, nang gigising na sa kanya, nang napakaingay. Chris! Gising na! Ang mga bisita ko darating ng maaga. Gusto ko ng buffet style na almusal. Huwag kang magkakamali ng lasa ng pagkain dahil mga importante silang tao. Sigaw ni Rosette. Opo, madam. Nandiyan na po. Sagot ni Chris
habang nagmamadaling ayusin ang kanyang sarili. Habang nagluluto siya ng napakaraming pagkain para sa mga bisita ni Rosetta, naramdaman ni Chris ang isang matinding hilo. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi siya pwedeng bumagsak ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Dahil alam niya na ang kanyang pagdurusa ay may katapusan din. Nagpatuloy ang kalbaryo ni Chris sa loob ng mansyon. Isang hapon, habang naglilinis siya ng malawak na pasilyo, narinig niyang malakas na tili mula sa itaas ng palapag. Ito ay boses ni Shaury na tila galit na galit. Mabilis na tumakbo si Rosetta patungo sa silid ng kanyang panganay na anak. Sumunod din si Chris dahil alam niyang tsak na madadamay siya sa anumang gulong nangyayari. Mami! Nawawala ang aking diamond necklace! Sigurado ako, iniwan ko lang yun dito sa ibabaw ng vanity table ko kanina! Sigaw ni Shaury habang nagkakalat ng mga gamit sa kanyang kwarto. Ano? Napakamahal ng kwintas na yon, Shaury! Sigurado ka ba na hindi mo inilagay sa ibang lugar? Tanong ni Rosetta na bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi, Mami! Alam ko kung saan ko inilalagay ang mga alahas ko. May pumasok dito sa kwarto ko habang wala ako. Sabi ni Shaury, sabay turo kay Chris na nakatayo sa may pinto. Hinarap ni Rosette si Chris nang may nanlilisik na mga mata. Humakbang siya papalapit sa dalaga. Ikaw lang naman ang pumapasok dito para maglinis kanina, hindi ba? Nasaan ang kwintas ni Shaury? Bulyaw ni Rosetta. Wala po akong kinuha, madam. Naglinis lang po ako ng bintana at nagmop ng sahig. Pagkatapos lumabas na po ako agad. Sagot ni Chris habang nanginginig ang kanyang boses. Sinungaling! Magnanakaw ko talaga! Noon pa lang, alam ko nang ganyan ang ugali mo! Sabi ni Shaury habang itinutulak si Chris. Hindi po ako magnanakaw, Miss Shaury. Kahit kailan, hindi ko nagawang kumuha ng hindi sa akin. Pagtatanggol ni Chris sa kanyang sarili. Hindi nakinig si Rosetta sa paliwanag ni Chris. Agad niyang hinila ang buhok ng dalaga at kinalad ka dito patungo sa gitna ng silid. Kinuha ni Shaury ang kanyang bag at ibinuhos lahat ng laman nito sa harap ni Chris para ipakita na wala roon ang kwintas. Lingid sa kaalaman ni Chris, si Shaury mismong nagtago ng alahas sa loob ng bulsa ng apron na suot ni Chris habang abalang dalaga sa paglilinis kanina. Ilabas mo na ang kwintas, Chris! Kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo! Wala po talaga sa akin, madam. Maniwala po kayo. Mami, tingnan mo ang bulsa ng apron niya. Mukhang may nakatago doon. Mabilis na dinukot ni Rosette ang bulsa ng apron ni Chris. Doon, lumabas ang kumikinang na diamond necklace. Nanlaki ang mga mata ni Chris dahil hindi niya alam kung papaano iyon napunta sa kanyang bulsa. Aha! Ito palang hinahanap namin. Magnanakaw ka nga! Sigaw ni Rosetta bago niya sinampal ng paulit-ulit si Chris. Madam, hindi ko po alam kung bakit nandoon yan. Hindi ko po yung kinuha. Sigaw ni Chris habang pilit na umiiwas sa mga palad ni Rosetta. Huli ka na, pero tumatanggi ka pa rin. Mami, turuan mo siya ng leksyon. Dahil sa galit, hindi nakapagpigil si Rosette. Kinuha niyang isang matigas na hanger at doon pinagpapapalo ang likod at braso ni Chris. Walang nagawa si Chris kung hindi ang sumigaw sa sakit hanggang sa mawalan siya ng malay sa gitna ng silid. Nang magising si Chris, nakaramdam siya ng matinding hapdi sa kanyang buong katawan. Nakadapa siya sa sahig sa isang madilim at masikip na bodega. Narinig niyang tunog ng kadena at kandado mula sa labas ng pinto. Sinubukan niyang tumayo, ngunit sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Tulong! Palabasin niyo ako rito! Wala akong kasalanan! Sigaw ni Chris habang kinakatok ang pinto gamit ang kanyang mahinang mga kamay.
Mula sa labas, narinig niya ang boses ni Rosette. "Diyan ka mabulok! Hindi ka kakain, hindi ka iinom ng tubig sa loob ng 3 araw! Yan ang parusa sa mga magnanakaw na tulad mo!" Sabi ni Rosette bago tuluyang umalis. Naiwan si Chris sa loob ng bodega nang walang kahit na anong liwanag. Sa isang sulok, nakita niyang bodyguard na si Ben na dumaan malapit sa maliit na butas ng bodega. Mukhang may hinahanap na naman ang lalaki. Nasa na ba yung susi ko? Kanina hawak ko lang yun habang nagbabantay eh. Baka nahulog sa kanal. Bulong ni Ben sa kanyang sarili habang kinakamot-kamot ang kanyang tiyan. Narinig ni Chris ang sinabi ni Ben. Kahit na masakit ang katawan, sinubukan niyang tawagin ang lalaki. Kuya Ben! Kuya Ben, tulungan mo ako! Nauuhaw na ako! Sino yun? May nagsasalita sa loob ng bodega. Naku! Baka multo yun! Sabi ko na nga ba, dapat hindi ko nagtatrabaho sa mga lugar na may multo. Sabi ni Ben, sabay takbo papalayo ng bodega dahil sa takot. Napahiga na lamang si Chris sa sahig. Ramdam niyang tuyot na lalamunan at ang gutom na unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Iniisip niya ang kanyang ama at ang buhay na meron siya noon. Papa, kailangan ko nang makaalis dito. Kung mananatili ako rito, baka tuluyan na akong mamatay sa kamay nila. Pulong ni Chris sa kanyang sarili. Sa loob ng 2 araw, nananatiling nakakulong si Chris. Ang tanging kasama niya ay ang mga gamit at maalikabok at ang gutom na hindi nawawala. Dumating ang bunsong si Ira sa may pinto, bumulong sa butas ng susi. Ate Chris, hetong maliit na bote ng tubig. Isiningit ko sa ilalim ng pinto. Inumin mo na agad bago ako makita ni Mami. Sabi ni Ira na may halong takot sa kanyang boses. Salamat, Ira. Maraming salamat. Sagot ni Chris habang mabilis na kinuha ang bote. Mag-ingat ka, ate. Balak ni Mami, nadalhin ka sa malayong probinsya para dun ka na magtrabaho habang buhay. Kailangan mong makahanap ng paraan para makatakas bago magbukas ang pinto bukas. Babala ni Ira. Nadinig ni Chris ang sinabi ni Ira at doon nabuo ang kanyang desisyon. Hindi siya pwedeng pumunta sa probinsya dahil doon tuluyan na siyang mawawala. Tiningnan niya ang maliit na bintana ng bodega na may mga sira-sirang bakal. Ito na ang huling pagkakataon niya para sa kanyang kalayaan. Ginamit ni Chris ang natitira niyang lakas para buksan ang maliit na bintana ng bodega. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya para mabuhay. Kumuha siya ng isang lumang bakal at pilit na sinira ang kinakalawang na rehas. Sa bawat galaw niya, nararamdaman niya ang hapdi ng mga sugat sa kanyang likod. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa magkaroon ng sapat na puwang para makalusot ang kanyang manipis na katawan. Kailangan kong makalabas dito bago bumalik si Madam Rosette. Pabulong na sabi ni Chris habang dahan-dahang lumalabas sa bintana. Nang makatapak siya sa damuhan, mabilis siyang nagtungo sa likod ng malaking halaman sa garden. Nakita niya sina Ben at Gardo na naglalakad malapit sa gate habang may dalang flashlight. Gardo, sigurado ka bang wala kang nakitang dumaan dito sa bodega? Parang may narinig akong kalampag kanina eh. Tanong ni Ben habang kinakamot ang kanyang ulo. Baka yung multo na sinasabi mo. O kaya naman, yung pusa ni na Madam na laging nanggugulo sa gabi. Sagot ni Gardo habang inaayos ang kanyang sintas. Huwag mo nga akong takutin. Alam mo namang mahina ang loob ko sa mga ganyan. Teka, nasa na ba yung flashlight ko? Nawawala na naman. Sigaw ni Ben. Hawak-hawak mo sa kaliwang kamay mo, Ben. Ano ba yan? Pati flashlight? Nakakalimutan mo na. Tawa ni Gardo. Samantala, narinig ni Rosette ang ingay sa labas at lumabas ito sa balkonahe.
nakita niyang nakabukas ang bintana ng bodega. Ben! Gardo! Nakatakas si Chris! Habulin niyo siya ngayon din! Sigaw ni Rosetta na galit na galit. Nagsimulang tumakbo si Chris patungo sa dulo ng garden. Narinig niya ang mga yabag ng paa ni Ben at Gardo na humahabol sa kanya. Ang liwanag ng mga flashlight ay papalapit ng papalapit sa kanyang kinaroroonan. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng gate! Hanapin siya sa bawat sulok! Utos ni Rosetta habang pababa ng hagdan. Wala na akong ibang mapupuntahan. Ang gate nakakandado na. Sabi ni Chris sa sarili habang humihingal. Narating ni Chris ang dulo ng garden kung saan naroon ang luma at madilim na balon. Tumingin siya sa likod. Nakita niya ang mga bodyguard na ilang metro na lamang ang layo. Nandyan siya sa may balon, Mami! Bilisan niyo! Tatalon yata ang gaga! Sigaw ni Shaori, nakalalabas lang din ng bahay. Chris, bumalik ka rito! Kapag nahuli kita, sisiguraduhin kong hindi ka makakakita ng liwanag! Mas mabuti nang mamatay rito kesa mabulok sa kamay niyo! Sabi ni Chris bago pumikit ng mariin. Sa kanyang desperasyon, tumalon si Chris sa loob ng madilim na balon. Narinig niya ang sigaw ni Rosette at ni Shaori bago tuluyang lumubog ang kanyang katawan sa tubig. Inakala ni na Rosette na katapusan na yun ni Chris dahil sa lalim ng balon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang balon ay mayroong nakatagong lagusan sa gilid patungo sa isang kuweba. Nagawa ni Chris na kumapit sa mga bato at gumapang papasok sa lagusan. Sa kabilang dulo ng kuweba, isang lumang sementeryo sa labas ng bayan. Lumabas si Chris mula sa isang butas sa likod ng malaking puntod. Duguan ang kanyang mga braso. Punit-punit ang kanyang damit. Sakto namang naroon ang bilyonaryang si Melissa DeMelli. Nakalilibing lang sa kanyang anak. Nakita ni Melissa si Chris na halos wala ng lakas. Diyos ko, sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Melissa habang mabilis na lumalapit kay Chris. Tulong po. Huwag niyo po akong ibabalik sa kanila. Mahinang sabi ni Chris bago siya tuluyang nawala ng malay sa harap ni Melissa. Dinala ni Melissa si Chris sa kanyang mansyon. Nang magising ang dalaga, nakita niya ang isang napakagandang kwarto at ang bilyonaryang ginang na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Gising ka na pala. Huwag kang matakot. Ligtas ka na rito. Ako si Melissa DeMelli. Bakit niyo po ako tinulungan? Hindi niyo naman po ako kilala. Nakita ko sa iyong mga mata ang sakit na nararamdaman ko rin. Nawalan ako ng anak. At ikaw ay tila nawalan ng buhay. Gusto kitang kupkupin at protektahan. Gusto ko pong maghiganti sa mga taong kumuha ng lahat sa akin. Gusto ko pong bawiin ang karangalan ng tatay ko. Sabi ni Chris habang nakatingin ng diretso kay Melissa. Tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Kailangan mong maging matatag at matalino. Simula sa araw na ito, ikaw na si Chris DeMelli. Deklara ni Melissa. Marami pong salamat, Mami Melissa. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Sagot naman ni Chris. Doon nagsimula ang mahabang proseso ng pagbabago ni Chris sa tulong ni Melissa. Nag-aral siya sa ibang bansa at natutunan ng lahat patungkol sa mundo ng negosyo. Binuo niya ang kanyang sarili habang ang kanyang puso ay nakatuon sa araw ng kanyang pagbabalik. Samantala, sa mansyon ng mga Villarica, pinalabas ni Rosette sa lahat na naglaya si Chris at posibleng patay na. Naging kampanteng madrasta sa kanyang nakuhang yaman nang hindi alam ang kanyang pagbagsak ay unti-unti nang inihahanda. Lumipas ang 10 taon.
ang dating mahiyaing utusan na si Chris Villarica ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng malaking salamin sa isang penthouse sa Makati ay si Chris Demeli, ang Chief Executive Officer ng Demeli Corporation. Suot niya ang isang mamahaling puting business suit at ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Baka sa kanyang mukha ang otoridad at ang talino sa negosyo. Sa kabilang banda, ang magazine company ng kanyang yumaong ama ay unti-unti nang bumabagsak sa ilalim ng pamamahala ni Rosetta dahil sa luho ni na Rosette at Shauri. Naubos ang pondo ng kumpanya at nalubog sila sa napakalaking utang. Pumasok sa kanyang opisina ang kanyang sekretarya na si Nikki Sarmiento. May dala-dala itong isang folder at isang tasa ng kape habang nakasukbit ang donut sa kanyang kabilang daliri. Ma'am Chris, ito na po ang report tungkol sa Villarica Magazine. Sa totoo lang po, parang mas marami pang utang nila kaysa sa mga subscribers nila ngayon. Sabi ni Nikki habang ibinababa ang folder sa mesa. Maganda yan, Nikki. Gusto kong malaman kung sino-sino pa ang mga suppliers na natitira sa kanila. Sagot ni Chris habang binubuklat ang mga papeles. Naku, halos wala na po. Kinausap ko na ang 3 pinakamalaking printing press sa bansa. Sinabi ko na mas malaking kontrata ang ibibigay natin sa kanila. Basta itigil nila ang serbisyo sa mga Villarica. Pumayag naman sila agad kasi mas malaki ang budget natin. Siguraduhin mo na wala silang matatakbuhan. Gusto ko sila mismong lumapit sa atin para humingi ng tulong. Diretsong sabi ni Chris. Copy po, ma'am. At nga pala, si Kuya Binsoy, nandoon na naman sa baba, nakikipag-away sa guard dahil ayaw siyang papasukin. Nakalimutan na naman daw niyang ID niya sa loob ng kotse. Sabi ni Nikki habang napapakamot ng kanyang ulo. Sa labas ng gusali, makikita ang driver ni na Chris na si Kuya Bensoy. Pilit siyang nakikipag-usap sa security guard habang hawak ang kanyang malaking tiyan. Boss, maniwala ka sa akin. Ako ang driver ng pinakamagandang CEO sa building na to. Sigaw ni Bensoy. Pasensya na, Tatang. No ID, no entry. Yon ang rules dito. Baka mamaya ay kung sino ka pang pumasok sa loob. Sagot ng guard. Oh wait, ay teka. Ano itong nasa bulsa? Heto na. Nasa bulsa ko pala. Sabi ni Bensoy habang inilalabas ang ID mula sa kanyang likurang bulsa. Sabi ko sa iyo eh. Sige na, pasok na. Bago mo pa makalimutan pati ang pangalan mo. Pumasok si Bensoy sa elevator, dumiretso sa opisina ni Chris. Naabutan niya roon si Nikki na kumakain ng donut. Ma'am Chris, maayos na pong pagbabantay ko sa mansyon ng mga Villarica. Ay, nakita ko kanina si Madam Rosette. Ay mukhang pagod na pagod. Kausap niya ang isang kolektor ng kuryente sa tapat ng gate nila. Balita ni Bensoy. Anong sabi nila, Bensoy? Sabi ni Madam Rosette, babayaran daw niya next week. Ay pero duda ako doon. Mukhang wala na siyang laman na cash sa kanyang wallet. Nung binuksan niya ito para maghanap ng barya para sa tricycle. Tawa ni Bensoy. Grabe naman yun, Kuya Binsoy. Dati, dilimusin sila. Ngayon, barya na lang ang hinahanap. Ay, karma nga naman. Parang digital na. Hayaan niyo silang maghirap palalo. Bensoy, gusto kong ihatid mo ko sa mansyon mamayang gabi. Hindi ako bababa. Gusto ko lang tingnan ang bahay mula sa malayo. Utos ni Chris. Gabi na nang makarating ang kotse ni Chris sa tapat ng pamilyar na mansyon. Mula sa madilim na salamin ng kotse, nakita niya si Rosette na nakatayo sa balkonahe. Mukhang matanda na ito at puno ng problema ang mukha. Wala nang kislap ng mga alahas nito. Maya-maya pa, lumabas si Shauri na sumisigaw. Mami! Bakit hindi gumagana ang credit card ko?
Gusto kong bilhin yung sapatos na nakita ko sa mall, pero declined raw lahat. Pagtitili ni Shaori. Ano ka ba, Shaori? Tumahimik ka muna. Hindi mo ba nakikita? Sinusubukan kong ayusin ang problema natin sa bangko. Napakagastos mo kasi. Sigaw ni Rosetta. Kasalanan ko ba na kailangan nating panatilihin ang ating status? Hindi tayo pwedeng mambukhang mahirap. Status? Wala tayong kumpanya kung hindi tayo makakahanap ng bagong investor. Sa loob ng 1 buwan, lahat ng suppliers natin biglang lumipat sa Demeli Corporation. Narinig ni Chris ang usapan ng dalawa mula sa kanyang pwesto. Hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip, naramdaman niyang tagumpay ng kanyang unang hakbang. Binsay, tara na. Ayoko nang makita ang mukha nila sa gabing ito. Masusunod, Ma'am Chris. Kinabukasan, pumunta si Melissa Demeli sa opisina ni Chris. Umupo ito sa sofa at tiningnan ng kanyang anak-anakan ng may pagmamalaki. Chris, nabalitaan kong ginawa mo sa Villarica Magazine. Sigurado ka ba na gusto mong ituloy ito hanggang sa dulo? Yes, Mami. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa katarungan para sa tatay ko. At para sa batang si Chris na itinuring nilang patay na. Alam kong nararamdaman mo. Pero tandaan mo, sa negosyo, huwag mong hahayaan na ang galit ang magdesisyon para sa'yo. Maging matalino ka sa bawat pirma mo. Yes, Mami. Gagawin ko ang lahat ng itinuro niyo sa akin. Hahayaan ko silang lumapit sa akin ng kusa. Biglang pumasok si Nikki na may dalang balita. Ma'am Chris, may tumatawag po sa landline. Isang Rosette Villarica daw po. Gusto raw po makipag-appointment sa CEO ng Demeli Corporation para sa isang emergency meeting. Sabi ni Nikki nang may malaking ngiti. Nagkatinginan sina Chris at Melissa. Alam nila na ito na ang simula ng pagbagsak ng Villarica. Nikki, sabihin mo sa kanya, puno ng schedule ko sa loob ng 2 linggo. Pero kung talagang kailangan niya, pwede siyang maghintay sa lobby bukas ng umaga. Sabihin mo na baka sakaling magkaroon ako ng 5 minutong bakante. Noted po. Gagawin ko po yan na may kasamang malupit na tono para maramdaman niya kung sino ang boss ngayon. Heto na ang pagkakataon mo, Chris. Ipakita mo sa kanila kung sino ang kinalaban nila 10 taon na ang nakakalipas. Hahayaan ko siyang maghintay, Mami. Gusto kong maranasan niyang pakiramdam ng magmakaawa para sa kakarampot na atensyon. Sa mansyon ng mga Villarica, ibinaba ni Rosetta ang telepono ng may halong inis at pag-asa. Sabi ng sekretarya, puno na raw ang schedule ng CEO. Pero pwede daw ako maghintay sa lobby bukas. Napakayabang naman ang CEO na yan. Hindi man lang ako binigyan ng maayos na oras. Sabi ni Rosette kay Shaori. Mami, pupunta ka ba talaga doon? Nakakahiya kapag maghintay sa lobby na parang aplikante. Wala tayong choice, Shaori. Kung hindi tayo makakakuha ng investment mula sa Demeli Corporation, mawawalang lahat sa atin. Kailangan kong lunukin ang pride, kahit ngayon lang. Fine! Basta wag mo akong isasama roon. Ayokong makita ng mga tao na naghihintay lang tayo sa labas. Sabi ni Shaori bago pumasok ng kanyang kwarto. Naiwan si Rosetta na mag-isa sa sala. Tinitingnan niya ang paligid ng mansyon na unti-unti nang nawawalan ng ningning. Hindi niya alam na ang taong kanyang kakausapin bukas ay ang batang minsan niyang sinaktan at pinalayas. Ang bukas ay magiging simula ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Maagang dumating si Rosette Villarica sa lobby ng Demeli Corporation. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit na natitira sa kanyang kabinet.
Gusto niyang magmukhang kagalang-galang sa harap ng bagong investor. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa pintuan, hinarang na siya ng guard. Ma'am, bawal pong pumasok ng walang appointment. Sabi ng guard habang nakaharang sa daan. May appointment ako sa CEO ninyo. Tinawagan ko ang sekretarya niya kahapon. Sagot ni Rosetta habang itinataas ang kanyang noo. Ano pong pangalan nyo? Titingnan ko po sa listahan. Rosetta Lim Villarica, ang may-ari ng Villarica Magazine. Sabi ni Rosetta nang may pagmamayabang. Tiningnan ng guard ang kanyang logbook ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rosetta mula ulo hanggang paa. Wala pong Villarica dito sa listahan. Pero may nakalagay pong matandang babae na mapilit. Sa note po ni Ma'am Nikki, kayo po ba yon? Tanong ng guard ng seryoso. Pumula ang mukha ni Rosetta dahil sa hiya at galit. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang tawag sa kanya sa opisina. Ano? Napakabastos ninyo! Tawagan mo yung Nikki ngayon din! Sigaw ni Rosetta. Lumapit si Nikki sa front desk habang may hawak na baso ng bubble tea. Naglalakad siya ng mabagal at tila walang pakialam sa paligid. Oh, Ma'am Rosette, kayo na po pala yan? Ang aga niyo naman po. Wala pang 9:00. Sabi ni Nikki habang sumisip-sip sa straw. Sabi mo, pwede ako maghintay rito ng umaga. Nasaan ang CEO ninyo? Nako, busy po si Ma'am Chris. May meeting po siya sa mga foreign investors. Maupo na lang po muna kayo sa sofa na yun. Yung may sira ang sandalan, para hindi kayo masyadong makatulog. Turo ni Nikki sa dulo ng labi. Bakit doon? Marami namang bakanting upuan dito sa harap. Reklamo ni Rosetta. Reserve na po ang mga ito para sa mga naka-appointment today. At bilyong-bilyong pera sa bangko. Doon na lang po kayo sa gilid para hindi kayo maharangan ng mga delivery men. Sabi ni Nikki bago tumalikod. Walang nagawa si Rosetta kung hindi ang sumunod. Naupo siya sa lumang sofa habang tinitingnan ang paligid. Napakaganda ng lobby ng Dimeli Corporation. Ang mga sahig ay gawa sa mamahaling materyales. Ang mga tao rito ay mukhang napaka-professional. Ramdam ni Rosetta ang kanyang pagiging maliit sa loob ng gusaling ito. Makalipas ang 2 oras, hindi pa rin tinatawag si Rosetta. Gutom na siya at naiinip. Biglang pumasok si Kuya Binsoy na may dalang malaking map at timba. Sinadya niyang maglinis sa tapat mismo ng kinauupuan ni Rosetta. Excuse me po, ma'am. Kailangan ko pong lampasuhin itong area nyo. Marami po kasing dumi na galing sa labas. Sabi ni Binsoy habang itinatapat ang mapa sa sapatos ni Rosetta. Mag-iingat ka nga. Nakikita mong nakaupo ko rito, diba? Baka mabasa ang sapatos ko. Ay, sorry po. Akala ko po kasi ay bahagi kayo ng dekorasyon dito sa lobby. Dahil kanina pa po kayo hindi gumagalaw dyan. Biro ni Binsoy habang pilit na kinukuskus ang sahig malapit sa paa ng babae. Napakawalang galang niyo talaga mga empleyado rito. Sasabihin ko ito sa CEO ninyo kapag nagkita kami. Sabi ni Rosetta. Sige po, sabihin nyo lang. Pero baka abutin pa kayo ng Pasko bago nyo siya makausap. Tawa ni Binsoy. Nagpatuloy si Binsoy sa pagkuskus habang kumakanta ng malakas. Sinadya niyang talsikan ng konting tubig ang laylayan ng damit ni Rosetta. Hoy! Nababasa ang damit ko! Sigaw ni Rosetta habang tumatayo. Ay naku, ay pasensya na po. Ay masyado lang pong masipag itong map ko ngayon. Heto po, punasan nyo na lang ang basahan. Medyo ginamit ko na ito sa banyo, pero malinis pa naman po ang kabilang side. Alok ni Binsoy. Diring-diri si Rosetta sa inaalok na basahan ni Binsoy. Napilitan siyang umupong muli at tiisin ang basang dulo ng kanyang damit.
Sa loob ng kanyang opisina, pinapanood ni Chris ang lahat ng nangyayari sa lobby sa pamamagitan ng kanyang computer screen. Nakikita niyang bawat pagkairita ng mukha ni Rosette. Wala siyang nararamdamang awa. Ang tanging nasa isip niya ay ang lahat ng pagkakataon sa ilang beses na pinaghintay siya ni Rosette sa labas ng bahay habang umuulan. Pumasok si Nikki sa opisina ni Chris habang tumatawa. Ma'am Chris, nakita niyo po ba mukha ni Rosette? Parang kakain na siya ng tao sa inis kay Kuya Binsoy. Sabi ni Nikki. Nakikita ko, Nikki. Magaling ang ginawa ninyo. Hayaan niyo muna siya maghintay hanggang sa matapos ang lunch break niyo. Sabi ni Chris habang nakatingin sa monitor. Sige po, pupunta na kami ni Kuya Binsoy sa kabilang kalsada. May masarap na pares doon. Gusto niyo po bang ibili namin kayo? Wag na. Kumain na kayo at magpakabusog. Siguraduhin niyo lang na makikita niya kayong lumalabas habang may dalang pagkain. Copy that, ma'am. Papadaanan ko po si Kuya Binsoy sa harap niya habang kumakain. Sabi ni Nikki bago mabilis na lumabas. Lumabas na nga sina Nikki at Binsoy sa lobby. Dumaan sila sa tapat ni Rosette na noon ay halos himatayin na sa gutom. Nikki, ang sarap siguro ng pares mamaya ay lalo na kapag may extra rice at maraming bawang. Malakas na sabi ni Binsoy para marinig ni Rosette. Oo nga, Kuya. Nakakagutom talaga magtrabaho, no? Buti na lang at break time na. Ay, kawawa naman ng mga walang break at kailangang maghintay rito ng walang pagkain. Sabi ni Nikki habang nakatingin kay Rosette. Tumingin si Rosette sa kanyang relo. 12:00 na ng tanghali. Wala pang lumalapit sa kanya para sabihing pwede na siyang pumasok. Wait, Miss Secretary, nasaan ang CEO ninyo? Sabi mo maghintay lang ako. Sigaw ni Rosette habang pinipigilan si Nikki. Ay, ma'am, naka-break na rin po yung CEO namin. Kasama po siya sa meeting lunch. Baka 2:00 o 3:00 na po siya bumalik. Kumain po muna kayo sa labas. Baka mahilo kayo rito. Mahirap na po. Baka himatayin kayo sa gutom. Sagot ni Nikki bago tuluyang lumabas ng building. Napasandal si Rosette sa sofa. Wala siyang dalang pera para kumain sa mamahaling restaurant sa paligid ng building at ang credit card naman na meron siya ay ilang beses nang nadidecline nang sinubukan niyang umorder. Ang dala niya ay sapat na pamasahe pa uwi. Napilitan siyang manatili sa lobby at tiisin ng gutom habang ang mga empleyado ay isa-isang bumabalik mula sa kanilang tanghalian. Dumating ang 3:00 ng hapon, halos 7:30 oras na ang itinagal ni Rosette sa lobby. Ang kanyang buhok ay magulo na, ang kanyang damit ay may mancha na ng tubig mula sa mop ni Binsoy. Sa wakas, tumunog ang intercom sa front desk. Nikki, papasukin mo siya. Pero bigyan mo lang siya ng 10 minuto. May susunod pa akong meeting. Pagkatapos niyan, sabi ni Chris sa intercom, mabilis na lumapit si Nikki kay Rosette na noon ay parang wala na sa sarili. Ma'am Rosette, Ma'am, gising na po. Pwede na kayong pumasok sa opisina ni Ma'am Chris. Pero bilisan niyo lang po baka kasi magbago pang isip niya. Agad na tumayo si Rosette kahit medyo nangihina ang kanyang tuhod. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin bago sumunod kay Nikki patungo sa elevator. Sa loob ng elevator, ramdam ni Rosette ang kaba. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan sa pagharap sa isang taong hindi pa naman niya nakikilala. Nang bumukas ang pinto ng opisina ni Chris, nakita ni Rosette ang isang babaeng nakatalikod habang nakatingin sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang likuran kaya hindi agad makikita ang kanyang mukha. Magandang hapon, Ma'am Demeli. Ako po si Rosette Villarica ng Villarica Magazine. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin.
Sabi ni Rosetta habang yumuyukod ng bahagya. Dahan-dahang humarap si Chris, ngunit may suot siyang malaking shades na halos tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha at nakabelo rin ito. Maupo ka, Rosetta. Sabi ng sekretarya ko, desperado ka raw na makausap ako. Anong kailangan mo sa kumpanya ko? Tanong ni Chris sa isang boses na pilit na binabago para hindi makilala. Ang totoo po niyan, madam. Hindi po gaano magandang lagay ng kumpanya namin ngayon. Kailangan po namin ng investment para maisalbang negosyo ng aking yumaong asawa. Paliwanag ni Rosetta habang nanginginig ang kanyang mga kamay. At bakit ko naman ilalagay ang pera ko sa isang lumulubog na kumpanya? Anong mapapala ko rito? Tanong ni Chris habang pinaglalaroan ang kanyang ballpen. Meron po kami mga lupain at ari-arian na pwedeng magsilbing garantiya at sigurado po ako na kapag pumasok ang Demeli Corporation, muling sisikat ang aming magazine. Sabi ni Rosetta. Pag-iisipan ko, pero bago ang lahat, gusto ko munang ipadala mo sa akin ang lahat ng inyong financial records at mga assets na natitira pa sa inyo. Gusto kong makita kung gaano kalaki ng halaga ang inyong nakataya. Sabi ni Chris. Natuwa naman si Rosetta dahil akala niya malapit na siyang magtagumpay. Hindi niya alam na ang bawat dokumentong ibibigay niya ay gagamitin ni Chris para tuluyan siyang ubusin. Sige po, madam. Bukas na bukas din. Ipapadala ko ang mga dokumento. Maraming salamat po talaga. Sabi ni Rosetta bago mabilis na lumabas ng opisina. Nang makalabas si Rosetta, tinanggal ni Chris ang kanyang shades at belo. Tiningnan niyang pintuan nang may matinding focus. Ito na ang simula ng kanyang katapusan. Handa ka na bang mawala ang lahat, Rosette? Pabulong na sabi ni Chris sa kanyang sarili. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant, magkatapat na nakaupo si Chris Demeli at si Attorney Aldrin Tandayag. Walang ibang tao sa paligid dahil pinareserve ni Chris ang buong lugar para sa kanilang pag-uusap. Si Attorney, matagal ng abogado ng pamilya Villarica, pero ang totoo ay mas matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Chris sa ibang bansa. Ma'am Chris, ito ang kopya ng utang ng Villarica Magazine sa gobyerno. Hindi na ito nababayaran ni Rosette sa loob ng 3 taon. Sabi ni Attorney habang iniaabot ang mga folder. Maraming salamat, Attorney. Mukhang mas malala pang sitwasyon kaysa sa iniisip ko. Sagot ni Chris habang mabilis na binabasa ang mga dokumento. Tama po kayo. At dahil sa laki ng utang niyan, maaari silang makasuhan ng tax evasion. Yun ang gagamitin nating panakot sa kanya para mapilitan siyang ibenta ang titulo ng mansyon. Paliwanag ng abogado. Yan ang gusto kong mangyari. Gusto kong isipin niya ang pagbebenta ng mansyon ang tanging paraan para hindi siya makulong. Sabi ni Chris habang may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Nagawa ko na po ang unang hakbang. Sinabihan ko na siya na may warrant of arrest na darating kung hindi siya makakabayad ng 5 bilyon. Alam niyo naman si Rosette, madali lang siyang maniwala basta usaping legal na. Tawa ni Attorney Aldrin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumabas si Chris at sumakay sa kanyang kotse. Doon ay naghihintay si Ponce Carevino, ang pinakamatandang board member ng Villarica Magazine. Hindi gusto ni Ponce ang paraan ng pagpapatakbo ni Rosette sa kumpanya dahil puro luho lang ang inuuna nito. Ma'am Chris, nakausap ko na ang ibang board member. Lahat sila pagod na sa pamumuno ni Rosette. Wala na silang nakikitang pag-asa sa kumpanya. Balita ni Ponce habang iniaayos ang kanyang salamin. Handa na ba silang ibenta ang kanilang mga shares sa akin? Tanong ni Chris. Opo, sinabi ko na sa kanila na mas mabuting
Makuha na nila ang pera nila ngayon, kesa naman maghintay pa na tuluyang mabangkarote ang kumpanya. Sa katunayan, hawak na natin ang 40% ng shares ng board. Sagot ni Ponce. Kulang pa yan, Ponce. Kailangan natin ng higit sa 50% para magkaroon tayo ng hostile takeover. Gusto kong sa susunod na board meeting, wala na siyang magagawa. Kung hindi ang bumaba ng pwesto, utos ni Chris. Huwag po kayong mag-alala. May 2 pa po akong board members na kakausapin bukas. Sigurado akong bibigay din sila kapag nakita na nila ang tsekeng ibibigay ninyo. Samantala, sa opisina ng Demeli Corporation, nag-uusap sina Nikki at Kuya Bensoy habang nagmemeryenda ng pansit at tinapay. Kuya Binsoy, nakita mo ba yung mukha ni Rosette kanina? Nung sinabi ko na 10 minuto lang ang ibibigay sa kanya? Para siyang takuring kumukulo sa dispenser sa sobrang inis. Tawa ni Nikki habang punong-puno ang bibig ng pansit. Oo naman, Nikki. At nakita mo ba yung sapatos niya? Ay mukhang mamahalin pero amoy luma na. Siguro'y matagal nang hindi napapalitan yon. Simula nung wala na silang pambili. Kawawa naman pala siya. Pero mas kawawa si Ma'am Chris nung bata pa siya. Sabi ni Ma'am Chris, pinaglalaba raw siya ni Rosette yung mga dambuhalang kurtina kahit gabi na. Sabi ni Nikki. Kaya nga hindi ako naawa sa kanya. Gusto ko na nga, italsikan ko pa siya ng tubig kanina habang nagmamap ako. Yung tubig naggaling sa kanalsada. Biro ni Bensoy. Grabe ka naman, Kuya Binsoy. Pero alam mo bilib ako kay Ma'am Chris. Napakatalino niya. Lahat ng galaw ni Rosette, alam na niya. Bago pa to gawin ng matanda. Yan ang bunga ng hirap niya noon. Ngayon, siya na ang boss at sila na ang nagmamakaawa. Habang masaya ang mga tauhan ni Chris, kabaliktaran naman ang nangyayari sa loob ng mansyon ng mga Villarica. Naputulan na sila ng kuryente at ng tubig dahil hindi nababayaran ang mga bills. Madilim ang buong bahay at tanging kandila lang ang nagbibigay liwanag sa sala. Mommy! I can't live like this! Ang init-init dito sa loob ng bahay! At bakit walang tubig sa banyo? Paano ako maliligo? Sigaw ni Shauri habang nagpapaypay. Ano bang magagawa ko, Shauri? Sinabihan ko ng bangko, pero ayaw nilang maglabas ng pera. Lahat ng accounts natin naka-freeze na. Galit na sagot ni Rosetta habang nakaupo sa sahig. This is your fault! Sabi mo, kaya mong ayusin ang kumpanya. Ngayon ano? Wala na tayong kuryente at ang mga katulong natin, nagsisialisan ng lahat. Pagtitili ni Shauri. Tumahimik ka na lang kung wala kang may tutulong. Kausap ko ng CEO ng Demeli. Malapit na nilang ibigay ang investment na kailangan natin. Sabi ni Rosetta. Siguraduhin mo lang. Ayoko mamukhang pulubi sa harap ng mga kaibigan ko. Sabi ni Shauri bago padabog na pumasok ng kanyang kwarto. Biglang tumunog ang telepono ni Rosette. Ito ay si Attorney Aldrin Tendayag. Attorney, salamat at tumawag ka. May balita ba tungkol sa investment? Tanong ni Rosette nang may pag-asa sa boses. Ma'am Rosette, may problema po tayo. Nakausap ko ang legal team ng Demeli. Ayaw nilang maglabas ng pera. Hanggat hindi ninyo isinasangla mismo ang titulo ng mansyon bilang kolateral. Sabi ni attorney sa kabilang linya. Ano? Ang mansyon? Pero ito na lang ang natitira sa amin. Hindi ko pwedeng ibigay ang titulo nito. Sigaw ni Rosetta. Kung hindi nyo po gagawin yon, hindi papasok ang investment. At kapag hindi pumasok ang investment, tuluyan na kayong kukunin ng mga pulis dahil sa utang ninyo sa buwis. Kayo rin po, baka sa kulungan na kayo matulog bukas. Pananakot ng abogado. Diyos ko, bakit nangyayari ito? Wala na ba talagang ibang paraan, attorney? Tanong ni Rosetta habang umiiyak. Wala na po.
Yun ang huling kondisyon ni Ma'am Demeli. Pipirma na lang po kayo sa kontrata bukas sa opisina nila. Pag-isipan niyo pong mabuti, Ma'am Rosette. Naiwan si Rosette na mag-isa. Pakiramdam niya, wala siyang ibang mapupuntahan. Hindi niya alam na ang bawat salitang sinabi ni Attorney Aldrin ay bahagi ng plano ni Chris. Kinabukasan, maagang pumunta si Rosette sa opisina ni Chris para pirmahan ang kontrata. Doon ay naghihintay sina Nikki at Bensoy para sa kanilang huling palabas. Oh, Ma'am Rosette, mukhang hindi po kayo nakatulog ng maayos kagabi. Nasaan ang kontrata? Gusto ko na itong matapos. Sabi ni Rosetta habang kinukuha ang ballpen. Dinala siya ni Nikki sa isang conference room kung saan naroon ang napakaraming papeles. Sinadya nilang gawing makakapalang dokumento para hindi na ito basahin ni Rosetta ng maigi. Ma'am, pirmahan niyo na lang po lahat ng mga red mark. Huwag na po kayo mag-alala. Standard contract lang po yan. Sabi ni Bensoy habang inaayos ang mga papel sa mesa. Dahil sa tarantatakot na makulong, sinimula ni Rosette ang pagpipirma sa bawat pahina. Hindi niya napansin na may mga mapaninlang na kondisyon ang kontrata. Nakasulat doon na ang lahat ng lupain, kumpanya at maging ang mismong mansyon ay otomatikong mapupunta sa Demeli Corporation kapag pumalya ang kumpanya sa loob ng 3 buwan. At dahil alam ni Chris na wala ng pondo ang Villarica Magazine, sigurado ng paglipat ng lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Nang matapos ang pagpirma, lumabas si Chris mula sa kanyang silid. Nakasuot pa rin siya ng shades, kaya hindi siya nakikilala ni Rosette. Tapos na ba ang pirmahan? Tanong ni Chris sa kanyang mga tauhan. Opo, ma'am. Permado na po lahat. Opisyal na pong bahagi ng kumpanya natin ang mga ari-arian nila bilang collateral. Sagot ni Nikki. Maraming salamat, Madam Demeli. Kailan ko po makukuha ang unang bilyon na investment? Tanong ni Rosette nang may malaking ngiti. Ipapahanda ko na kay Attorney Aldrin. Makukuha mong cheque sa loob ng 2 araw. Pero tandaan mo, Rosette, kapag hindi mo napaunlad ang kumpanya mo sa loob ng 3 buwan, kukunin ko ang lahat ng nakasulat sa kontratang yan. Sabi ni Chris. Makakaasa po kayo. Gagawin ko ang lahat para muling bumangon ang Villarica Magazine. Sabi ni Rosetta bago masayang lumabas ng opisina. Nang makalayo na si Rosetta, nagtanggal ng shade si Chris at tiningnan ang mga papeles sa mesa. Kinuha niya ang titulo ng mansyon at hinaplos ito. 3 na lang, Rosetta. 3 buwan na lang at babalik na sa akin ang lahat ng ninakaw mo. Sabi ni Chris habang tumitingin sa labas ng bintana. Ma'am Chris, handa na rin po si Ponce Carivino para sa board meeting sa susunod na linggo. Doon na po natin gagawin ang hostile takeover. Balita ni Nikki. Mabuti. Siguraduhin niyo na walang makakaalam ng pagkakakilanlan ko. Hanggang sa huling araw, gusto kong makita ang mukha nila. Kapag nalaman nilang batang itinapon nila, ay siya palang kukuha sa kanila ng lahat. Sa kabilang banda, si Ira patuloy na nag-aalala sa kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang ina na masayang umuwi pero ramdam niya na may mali. Sinubukan niyang tawagan si Chris gamit ang mga contacts na nakalakip sa mga misteryosong regalo na natatanggap niya sa kanyang pintuan at nagbigay sa kanya ng hinala na maaaring galing ito dito, kaso walang sumasagot sa kabilang linya. Dumating ang araw ng mahalagang board meeting ng Villarica Magazine Company. Kumpiyansa si Rosette na papasok ng bilyong investment mula sa Demeli Corporation para maisalba ang kanilang posisyon. Ngunit pagpasok niya sa boardroom, nakita niya mga board members na seryosong nag-uusap at tila may hinihintay na mahalagang tao. Magandang umaga sa inyong lahat. Handa na ba ang lahat para sa ating botohan tungkol sa bagong budget ng kumpanya?
Masayang tanong ni Rosetta habang inilalapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Madam Rosette, hindi budget ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay ang pagbabago sa pamumuno ng kumpanyang ito. Diretsong sabi ni Ponce habang nakatingin sa mga papeles. Anong pagbabago? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito at ako ang may pinakamalaking shares. Sigaw ni Rosette. Hindi na, Rosette. Isang linggo na ang nakalilipas nang ibenta namin ang aming mga shares sa Dimeli Corporation. Hawak na nila ang 51% ng kumpanya. Paliwanag ni Ponce. Ano? Traidor kayo? Bakit niyo ginawa yun ang hindi ko alam? Galit na tanong ni Rosetta. Ginawa namin yon dahil sa loob ng 10 taon ay puro pagkalugi ang idinulot mo. Mas mahalaga sa amin ang aming pera kesa sa katapatan sa iyo. Sabi ni Ponce bago tumayo. Sa labas ng boardroom, naghihintay si Nikki at Kuya Binsoy. May dala silang malaking karton para sa mga gamit ni Rosetta. Kuya Binsoy, ihanda mo na ang tape. Mukhang malapit na silang lumabas. Siguraduhin mong mabilis nating mailalagay sa box ang lahat ng abubot ni Madam. Sabi ni Nikki habang nakangiti. Handa na ako, Nikki. Inilagyan ko nga ng pangalan nitong box. Basura ni Madam. Ang nakasulat para malinaw. Tawa ni Kuya Bensoy habang hawak ang kanyang malaking tiyan. Huwag ka namang ganyan, kuya. Dapat ex-owner para medyo sosyal naman pakinggan kahit papano. Biro ni Nikki. Bumukas ang pinto. Lumabas si Rosetta na halos hindi makalakad sa sobrang gulat. Agad siyang sinalupong ni Nikki. Ma'am Rosette, heto na po ang box nyo. Pakibilisan lang po ang paghahakot dahil may bagong uupo na dito sa office nyo mamaya pong hapon. Sabi ni Nikki habang iniaabot ang karton. Napakawalang hiya nyo. 1 linggo pang nakalagay sa kontrata bago makuha ang kumpanya. Sigaw ni Rosetta. Ay, hindi nyo po ba nabasa ang fine print? Kapag napatunayan na walang pondo ang kumpanya sa loob ng 3 araw, otomatiko ang turnover. At ayon sa audit, 0 na po ang balance ninyo. Paliwanag ni Nikki. Habang nangyayari ang kaguluhang ito sa kumpanya, nasa bahay naman si Shauri at naghihintay sa kanyang fiancé na si Mark. Akala niya ay ito ang kanyang pagkakataon na makakuha ng pera para sa kanyang mga luho. Hello? Mark, honey. Buti naman at dumating ka. Kailangan ko ng pambayad sa credit card ko. Dinecline na naman ang card ko sa mall kanina. Sabi ni Shauri habang yumayakap sa lalaki. Shauri, kailangan natin mag-usap. Hindi na matutuloy ang kasal natin. Sabi ni Mark habang tinatanggal ang kamay ng babae. What? Bakit? May iba ka na bang babae? Tanong ni Shauri. Wala. Ang totoo niyan, binayaran lang ako ni Chris Dimeli para paasahin ka. Tapos na ang kontrata ko, kaya aalis na ako. Wala ka na kasing silbi dahil wala na kayong pera. Diretsong sabi ni Mark bago tumalikod. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Sino ba yung Chris Dimeli na yan, ha? At bakit niya ito ginagawa sa amin? Pagtitili ni Shauri habang umiiyak sa gitna ng sala. Dumating si Rosette sa mansyon, naluhaan at pagod na pagod. Nakita niyang kanyang anak na nagwawala sa sala. Anak, wala na ang kumpanya. Kinuha na ng Dimeli Corporation ang lahat. Pati ang shares ng board members, nasa kanila na. Sabi ni Rosetta habang napapaupo sa sahig. Mami! Iniwan din ako ni Mark. Sabi niya, binayaran lang siya ni Dimeli para lukuhin ako. Sinisira nilang buhay natin! Sigaw ni Shauri. Kailangan nating pumunta kay Attorney Aldrin. Siya lang ang makakatulong sa atin ngayon. Hindi pwedeng makuha nilang mansyong ito.
Sabi ni Rosetta habang pilit na tumatayo. Ngunit sa labas ng mansyon, naroon ang sasakyan ni Attorney Aldrin kasama ang ilang mga pulis at security guards. Ma'am Rosette, heto ang notice of eviction. Pirmado na ito ng korte. Dahil hindi kayo nakabayad sa utang nyo sa Demeli Corporation, kailangang lisanin nyo ang mansyon sa loob ng 24 na oras. Sabi ni Attorney Aldrin habang iniaabot ang papel. Aldrin, akala ko ba kakampi kita? Bakit mo ginagawa sa amin to? Matagal na akong tapat kay Chris. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ginawa ko lang ang trabaho ko para makamit niya ang katarungan. Sagot ni Attorney Aldrin. Sino ba talaga yung Chris DeMelli? Gusto ko siyang harapin. Gusto ko siyang sampalin sa lahat ng ginawa niya sa amin. Sigaw ni Shauri. Huwag ka mag-alala, Shauri. Bukas, makikilala niyo siya. Siya mismo ang pupunta rito para kunin ang susi ng mansyon. Sabi ni Attorney Aldrin bago sumakay ng kanyang sasakyan. Sa penthouse ni Chris, masayang nag-uusap ang kanyang pamilya kasama si Melissa. Chris, bukas na ang huling araw ng iyong plano. Handa ka na bang harapin sila ng walang disguise? Tanong ni Melissa. Handa na ako, Mami. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nila na ang utusan na itinuring nilang patay ay buhay pa at siya palang kukuha ng lahat ng ari-arian nila. Sagot ni Chris habang nakatingin sa titulo ng lupa. Ma'am Chris, nakahanda na rin po ang truck para sa inventory. Wala po tayong ititira kahit na isang kutsara sa loob ng bahay na yun. Sabi ni Nikki. At ako po ang magmamaneho ng truck para masiguradong walang mahuhulog na gamit. Exciting to! Parang nanalo sa loto ang pakiramdam ko ngayon. Tawa ni Binsoy. Salamat sa inyong lahat. Bukas, sa wakas, mabibigyan na ng katarungan ng pagkamatay ni Papa. Ang mansyon na puno ng luha, muli nang magiging tahanan ng katarungan. Sabi ni Chris. Dumating na ang araw na itinakda para sa pinal na turnover ng lahat ng ari-arian ng pamilya Villarica. Isang mahabang hanay ng mga itim na sasakyan ang pumasok sa gate ng mansyon. Unang bumaba ng sasakyan si Attorney Aldrin Tendayag, dala ang mga dokumentong permado na. Sumunod naman si Nikki Sarmiento na may dalang mga checklist para sa inventory ng bahay. At sa huling sasakyan, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng napakamahal na business suit at ang suot na shades. Napaka-elegante nito at bakas ang autoridad sa bawat hakbang. Hinarap ni Rosette ang babae at tinanong kung nasaan ang CEO ng Demeli Corporation. Doon, dahan-dahang tinanggal ni Chris ang kanyang shades. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Rosette. Nakita ni Rosette ang isang pamilyar na mukha na matagal niya nang ibinaon sa limot. Chris, ikaw ba talaga yan? Paano nangyari to? Inakala naming patay ka na sa loob ng balon na yon. Sigaw ni Rosette habang napapaatras sa kulat. This can't be! Ikaw ang CEO ng Demeli? Ang utusan lang namin noon? Tili ni Shauri habang nanginginig sa takot. Ako nga ito, Rosette. Ang batang pinahirapan nyo at itinuring na basura. Nagulat ba kayo at nabuhay pa ang tunay na tagapagmana ng mansyong ito? Sabi ni Chris habang humahakbang papalapit. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng sala. Hindi makapagsalita si Rosette habang si Shauri naman nanginginig sa takot. Kinuha ni Chris ang orihinal na titulo ng lupa at kumpanya mula kay Attorney Aldrin. Sa harap ng maraming saksi, iminudmud ni Chris ang mukha ni Rosette sa mga dokumento. Hetong titulo na ninakaw niyo sa akin at sa papa ko. Basahin mo ang pangalang nakasulat dyan. Chris Villarica. Akin ang lahat ngayon. Sabi ni Chris habang idinidiin ang mga papel sa mukha ng kanyang madrasta.
Chris, anak, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Huwag mo kaming palayasin sa sarili naming bahay. Pagmamakaawa ni Rosetta habang lumuluhod sa harap ni Chris. Anak, ngayon anak ang itatawag mo. Noong nagmamakaawa ako sa iyo para sa pagkain at pag-aaral, nakinig ka ba? Noong itinapon niyo ako sa bodega, naawa ba kayo? Tanong ni Chris nang may diin sa bawat salita. Huwag mong saktan ang mami ko! Wala kaming kasalanan sa'yo! Kasalanan mo kung bakit ka tumalon sa balon! Sigaw ni Shaori kahit halata ang takot. Nikki, simula ng inventory. Ilabas lahat ng gamit na hindi sa kanila. At ang mga gamit na binili nila gamit ang pera ng papa ko. Iwan nyo rito. Damit lang ang pwedeng dalhin ng mga yan. Utos ni Chris habang hindi iniaalis ang tingin sa dalawa. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Chris sa pamumuno ni Nikki at Kuya Binsoy. Hinakot nilang mamahaling kagamitan. Ang mga guards naman ay nagsimulang kalad ka rin sina Rosetta at Shaori patungo sa gate. Walang itinira kahit isa dahil ayon sa kontrata, kahit ang mga kasangkapan ay kasama sa sangla. Dahan-dahan lang po sa paglabas. Pakibilisan po ng paglalakad. May bago na pong tenant itong mansyon at ayaw niya ng kalat sa labas ng gate. Sabi ni Nikki habang inililista ang mga gamit. Hindi niyo pwedeng gawin to! Tatawag ako ng pulis! Magnanakaw kayo! Sigaw ni Shaori habang pinipigilan ang mga security guard. Tawagan mo ang pulis, Shaori. Pero baka gusto mong malaman ni Attorney Aldrin na may dalang warrant para sa mami mo dahil sa tax evasion at fraud. Mas mabuti pang sumama na kayo ng maayos bago kayo pilitin. Sabi ni Chris, si Ira na iwan sa loob ng bahay na nakatingin lamang sa nangyayari. Lumapit sa kanya si Chris at hinawakan ng kanyang kamay. Sinabi ni Chris na alam niyang kabutihan ng puso ni Ira at hindi siya kasama sa kanyang paghihiganti. Ira, alam kong hindi ka katulad nila. Tinulungan mo ko noong wala akong matakbuhan. Gusto mo bang mag-aral sa ibang bansa? Ako ang bahala sa lahat ng gastusin mo. Sabi ni Chris sa malambot na tono. Salamat, Ate Chris. Pasensya ka na sa mga nagawa nila, Mami. Gusto kong magpatawad dahil mahina ako at hindi kita nagawang ipagtanggol noon. Sabi ni Ira habang umiiyak. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, hindi ka tumulad sa nanay at kapatid mo. Mag-impake ka na ng gamit mo. Sasama ka sa akin sa penthouse habang inihahanda ang mga papers mo. Matapos ang kaguluhan sa mansyon, mabilis na inayos ang lahat sa ilalim ng bagong pamamahala ni Chris DeMelli. Ang Villarica Magazine naging profitable na. Si Chris ay naging inspirasyon ng maraming tao dahil sa kanyang katatagan at talino. Si Rosetta na sentensyahan ng pagkakakulong at si Shaori naman napilitang maging OFW kung saan nakaranas din siya ng pang-aabuso ng kanyang amo. Si Melissa DeMelli na natili sa tabi ni Chris bilang kanyang pangalawang ina. Sila Attorney Aldrin, Nikki at Kuya Binsoy na nanatiling tapat na mga tauhan ni Chris. Sa pagwawakas, pinili ni Chris na tumayo sa harap ng puntod ng kanyang tunay na ama. Papa, nabawi ko na ang lahat. Hindi na po nila tayo maaapi kailanman. Maayos na po ang kumpanya at ang mansyon. Maaari na po kayong magpahinga ng may kapayapaan. Sabi ni Chris habang inilalagay ang bulaklak sa puntod. Isang malakas na hangin ang umihip na tila ba isang yakap ng pasasalamat mula sa kanyang ama.
Natuto ang lahat sa nangyari na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa kabutihan at katarungan. Sa bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Chris ay nagbunga ng isang matamis na tagumpay. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw nito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.